Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong gabi. Syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, eto, fresh overload. Charot, so yun. So, syempre marami tayong ginawa today kasi first day of the month. So, pag first day of the month kasi pinapalitan ko yung mga sapin sa kama, tapos nagpapalit ako ng mga kung ano-ano. So, yun. So, linis to the max. Kasi parang gusto ko kasi pagpasok kasi ng buwan, yung alam mo maaliwalas lahat, tapos malinis lahat, yung toilet, yung mga ilalim ng mga kama, kailangan talaga general cleaning. So, yun yung ginawa ko kaninang umaga na talaga naman, Diyos ko, ang init-init, grabe. Pero masaya ako kasi syempre mabango na naman yung bahay ko. Napaka-importante kasi sa akin talaga yung nami-maintain natin yung kalinisan, 'di ba? Tapos yan everyday punas-punas na lang ng mga table, walis-walis, mop, ganon. Pero talaga every month talaga. So nagpapalit talaga ako ng mga sapin sa kama. Twice a month 'yun. So ng tuwalya, yung mga ganon. Kasi every 2 weeks ganon para syempre malinis lahat. Alam niyo yun? At kailangan mabango. Kasi syempre pagpasok ng buwan, kapag mabango yung bahay mo, mas bongga yan, di ba? Parang, mas maganda yung swerte papasok. Kung medyo hindi maganda yung nangyari yung mga nakaraang linggo, syempre sisimulan natin yung araw natin, yung unang day ng month natin na dapat masaya lang, dapat yung alam mo yun yung ambience with music, yung mga ganon. So para alam mo yung harmony ba kung tawagin, para pag dumating yung swerte, parang ay gusto ko dito sa bahay na to. So mananatili siya dito, ganon. Alam niyo naman yung mga paniniwala ko sa mga ganyan. And then of course, kailangan buksan mo yung mga bintana sa tuwing umaga, yung mga pintuan, tapos magwalis-walis, yung mga ganon. Dapat laging malinis para alam mo yun, yung may peace of mind. Lalo na marami tayong ginagawa, ginagamit natin lagi yung utak natin para madali tayo mas makakapag-isip ng bonggang-bongga. And then, kanina masaya din. Kasi syempre, ang ulam namin is galing McDonald's. O, di ba? So, sino kasi bumili siya ng chicken sa McDonald's? Na-surprise nga ako kasi nanlibre siya ng... So, ko, ano nakain na ito? Actually, nagpaplano kami kumain sa labas. Kaya lang, parang kalalabas lang namin kahapon. So, lalabas na naman. Parang hindi pa kami nagsasawa sa kakalabas. Parang magastos. And then, nagpaplano din kami kanina manood ng sine. Sabi ko, ay naku, wag na. Kasi di ba holiday ngayon, maraming tao. Sa kakanood lang namin nung nakaraang araw, kung di ako nagkakamali, Sunday. So, nanood kami ng sine. So, parang ilang araw pa lang, manonood ka na naman. So, parang doon na lang tayo sa sinihan tumira. Saka, hindi biro kasi hindi naman libre, mahal. Kaya sabi ko, wag na, manood na lang tayo ng Netflix, manood na lang tayo ng TFC, mga ganon. Gamitin natin yung kasi binabayaran siya every month. Kasi naman yung pupunta ka pa sa sinihan, imagine mo, magbabayad ka doon, 500. Pagkatapos, popcorn pa. Yung popcorn na 300. O, di ba nakakaloka? Kumusta naman yun? Popcorn lang yun, ha? Anyway, total suma, maganda ang nangyari kasi nandito lang kami sa loob ng bahay. So, na-enjoy namin yung aming araw ngayon dito na magkasama kami. So, yan! And then, eto na nga, syempre kanina may mga napanood tayong interview nila Alexi, nila dito nga kay Miss Thailand. Pumutok nga yung Thailand girl, di ba? Si Miss Thailand girl na in-interview niya yung mga kandidata. Sabi gano'n, sino ba daw talaga ang tunay na magaling? Si Alexi Brooks ba? O kaya ito si Atisa Manalo? To be honest ako para sa akin, lahat ng kandidata, pagdating sa Q&A, magaling yan. Kasi alam mo, wala namang mali sa sagot. Di ba? Walang maling sagot. So, ang lang doon, ano ba yung pinakamalapit? So, ako para sa akin to be honest, sa lahat ng mga nakikita ko sa mga kandidata, in fairness, so maraming magagaling katulad ni Mandawi, di ba? Ang galing-galing ni Mandawi kumuda. So, totoo lang, gusto ko nga yung mapasama sa semifinals. Kahit si Alexi Brooks, magaling din naman. Kung ikukumpara natin si Alexi at saka si Atisa, magkaiba sila eh. Magkaiba yung the way kung paano sila lumalaban. Si Alexi, panalo ang kanyang comm skills, and then yung comm skills niya talagang very powerful. Pero hindi ko rin naman masabi na ito na ba yung magpapanalo kay Alexi, kasi hindi ko nga alam kung hanggang saan mararating ni Alexi.
yung mga ipinapakita ba ni Alexi, sapat ba para masabi natin magiging Miss Universe Philippines siya? Pero sa obserbasyon ko kay Alexi Brooks, masasabi ko naman na may ibinubuga naman. Yung alam mo yun, yung parang hindi ko lang ma-sure na mananalo siya pero nandoon ako sa punto na lalaban, may laban, di ba? Makikipagpukpukan pero hindi ko lang talaga mapunto kung hanggang saan ang mararating niya. Basta nandoon ako, pag sinabing Alexi, malakas. Kung mananalo siya dito, hindi ako masusurprise kasi magaling yung isang Alexi. Bakit naman ako masusurprise, di ba? Marunong So, nakakarampa, magaling rumampa. And then, yung communication skills niya, magaling. Pero ayun nga lang, yung styling talagang ako, aminado ako, hindi ko gusto yung mga styling na ipinakita niya dyan. Kasi, hindi ko alam kung sapat ba para masabi ko, wow, eto na siya, di ba? Basta ako, naghahanap ako kasi pagdating sa babae, kailangan talaga yung styling din, palong-palo. Hindi lang yan yung com skills, hindi lang yan yung basta kailangan lahat ng aspeto. Beauty, syempre ibang beauty ang ino-offer niya, hindi to katulad ng mga mestiza beauty, di ba? So iba yung ino-offer ni Alexi Brooks na beauty dito sa competition. And then may beauty talaga siyang matatawag na unique ang beauty niya sa color na meron siya. And parang ako lang din yan And then next is sabihin na natin yung kanyang com skills, bala niya yan. At saka syempre yung pasarela niya. Yung pasarela niya nga, di ba sabi natin, dapat tone down na may pagka-class konti. Mas winner yon. At nagagawa naman na nila unti-unti. So, tingnan na lang natin yung kung ano ang magiging judge sa kanya ng mga hurado at kung paano siya ilalagay sa tamang posisyon kung ito ba ay magiging winners o hindi. So, basta ako, Alexi Brooks, supportado ko yan. So, naniniwala ako sa kakayahan na meron siya. So, hindi ko lang talaga ma-sure kasi medyo marami pang mga kandidata na lumalaban at hindi rin nga natin sila ma-sure Katulad na lang halimbawa ni Atisa Manalo. Atisa Manalo profile, panalo, and then syempre yung beauty na meron si Atisa Manalo ay talagang hindi mo naman masasabi na ay hindi bubuga. Talagang may ibubuga yung beauty niya. So, yung ala Berhen na mukha ni Atisa, angelic face kung tawagin. So, isa to sa mga masasabi mo na importante pagdating sa isang beauty pageant. Yung meron kang tinatawag na angelic face o wow factor. So, yun yung meron si Atisa Manalo. Na kahit saan tignan mo angulo maganda na may ibinubuga talaga yung ganda niya. At hindi lang yon yung styling na pinapakita niya dito. Talaga lahat planado, lahat aral. At masasabi ko na good job pagdating sa styling. And then communication skills, alam naman natin na marunong at magaling sumagot ang isang Atisa Manalo. On point and then with the heart. And then masasabi mo na talagang according to her experience kung bakit niya nasasabi yung mga sagutan na ganito. At para sa akin is enough para masabi ko na kaya ni Atisa manalo sa competition. At plus, dagdag pa natin yung body, beauty, and talaga naman brain kompleto. So, yon. To be honest, lahat naman sila meron nun. Pero depende na lang yan kung paano sila aatake. So, ngayon, sure na win na ba ako kay Atisa Manalo? To be honest, guys, 21 days to go. Miss Universe na. Pero hindi ko pa siya talaga masasabi na 100% na si Atisa Manalo na mananalo dito. Pero yung sasabihin mo sa akin na malakas ba yung laban ng isang Atisa Manalo, doon talaga medyo malaki yung porsyento na possible talaga na si Atisa Manalo ang mag-uli ng corona ngayong taon na to. But pwede pa rin siya malusutan kasi tulad na sinabi ko, hindi pa naman tayo 100% pagdating sa laban talaga ni Atisa Manalo. So, syempre, ipuprove niya pa yun sa atin lahat kung paano niya ipapakita yung kanyang galawan, kung paano niya to ipapanalo yung competition na to. So, yon. Basta ako nandoon lang ako, yung paniniwala ko ba na kaya ni Atisa Manalo maabot ang corona ng Miss Universe Philippines. Kaya niyang masungkit. Lalo na yung profile na hawak-hawak niya bilang isang first runner-up sa Miss International. Malaking bagay yun kasi sa laban ni Atisa Manalo. Dahil yung experience
at kung paano niya ipapanalo yung laban. But nandoon ako at Lisa Manalo, she's a consistent from the beginning until now. Talagang masasabi mong consistent. And let's see, di ba? So yon. So sino ba ang magaling sa kanila ni Alexi Brooks? Parehas lang sila. Parehas silang may ibinubuga, parehas sila na magaling, parehas sila na mayroong gustong patunayan at meron silang gustong makuha dito sa competition ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to. So, wish all the best sa mga girls natin. Wish natin kay Atisa is good luck. Ganun din kay Alexi. At yung dalawang kandidatang yan, parehas ko yan sinusuportahan. At parehas akong naniniwala sa kanilang dalawa na kaya nilang masungkit kung sino man sa kanila ang corona ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to. So, di ba? So, yun. Totoo yun, guys. So, nandoon lang tayo sa tignan muna natin kasi may hinihintay pa tayo. Siguro, preliminary competition. Alam nyo, sa totoo lang si Atisa, nung una sabi ko, kailangan ko marinig ang comm skills niya. So, narinig ko yung comm skills ni Alexis. Sabi ko nga, impressive. Pero yung narinig ko yung kay Atisa na, sabi ko, ay, okay. So, kayang manalo ni Atisa. So, nandoon na malaki yung porsyeto talaga ni Atisa ngayon na, okay, kanya ang corona. So, yon. But, tulad nga sinabi ko, pwede pa din to malusutan ng kahit sino. Di ba? Kasi marami naman magagaling. Maraming lumalaban, Diyos ko. Hindi lang naman si Atisa. Marami talaga sila. So, yon. Kaya, wag muna tayong mag-sure ball. Kumbaga, parang hintayin natin yung talagang pwede na natin sabihin na 100% na to. So, yon. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat. Syempre sa inyo lahat. So, mga hindi pa nakaka-subscribe dyan, ano pang hinihintay ninyo? Subscribe na. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow. Thank you, guys!